Guys, welcome back to my channel. Today, i-share ko sa inyo yung latest EB ng Raptor Pilipinas. Ito ay ginawa namin sa Someday Cafe dito sa Daang Hari. Ang program of activities namin is we have to start meeting at 4 p.m. dito sa parking area ng Someday Cafe. And then by 6 p.m. papasok na kami doon sa cafe para sa formal program. In the meantime, we have to park muna in front of the cafe para magkumustahan. Bale, in-arrange namin dun sa owner ng cafe na we can park dito sa street. And then we will go inside at 6 p.m. As one of the admins, una akong dumating para maayos ko yung parking. Then, unti-unti nang nagdatingan yung mga members. So, dito nyo makikita ang iba't ibang setup ng Ranger Raptor. Gaya nito, naka-overlanding setup siya. Ito namang isang ito is V6 na Raptor. Ito yung V6 na gasoline engine na Raptor. This is about 4 p.m. Medyo mainit pa, so hinihintay pa natin na dumating yung ibang mga members. We are expecting na mga 60 Ranger Raptors ang darating. Sa ganitong klaseng mga EB, excited yung mga members na makilala yung ibang mga members at mag-exchange note about the experience of owning a Ranger Raptor. Yung iba naman gustong magkaroon ng bagong kaibigan at nag-exchange notes din about sa mga upgrades ng Ranger Raptor. Ang maganda kasi sa Ranger Raptor, marami kang upgrades na pwedeng gawin. Ang daming mga aftermarket parts. So, maiinganyo ka talaga na mag-upgrade. And napansin ko, ang unang ina-upgrade yung wheelset. So, from stock, they change the wheelset to 17s, to 18s, or 20s. Pero karamihan nasa 17s. Why? Because kasi pagka naka 17 ka, mas makapal yung gulong mo. So, mas smoother yung ride niya. And then, marami din nagbabody lift o kaya nagsususpension lift para tumaas. Kasi pag nagpalit ka ng aftermarket na mags and tires, mas lalaki siya. So, kailangan mo mag-lift. Pero may mga setup na hindi mo naman kailangang mag-lift. Merong ding nagba-body color gaya ng setup na to. Naka-body colored siya tapos naka-20s yung mags niya. Tapos meron siyang rear spoiler. If you look at it, maganda yung setup niya. In terms of color naman, ang popular colors are white and orange. You will notice na maraming kulay white at saka marami ding kulay orange. After white and orange, ang next na popular is yung kulay gray. And bihira lang yung blue at saka yung black. Yung iba naman, para maiba yung kulay, nagbabody wrap sila. And then of course sa mga setup, iba't ibang accessories naman ang ikinakabit. May nagkakabit ng mga roll bars, meron ding nagkakabit ng canopies, and of course yung mga steel bumpers. Pagdating naman sa lighting system, maraming nag-upgrade ng ilaw. Nagdadagdag sila ng hood lights at yung additional lighting dito sa bumper. Especially pag nag-overlanding ka or nag-off-road, kailangan mo ng auxiliary lights. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin sa public roads. So siguro ang pinaka-major change kapag nag-upgrade ka ng sasakyan is yung wheels. Merong theme na babagay sa hinahanap mo na look. So may mga JDM theme, merong US build, and so much more. Ang pinaka-popular naman dyan is yung mga T37, yung race na wheels. Man sa US route, nandyan yung fuel wheels, yung method race wheels. Kaya magandang umattend ng ganitong mga EVs para magkaroon kayo ng idea kung ano yung magandang setup. Maganda ring opportunity ito para makapag-consult ka sa mga members kung meron kang problem sa unit mo o kaya kung gusto mong humingi ng mga referrals about sa mga accessories na ikakabit mo. Dito sa Raptor Pilipinas, unti-unti naming binubuo yung mga partners namin. When you say partners, pwede siyang mga accessory shops, repair shops, suppliers, at saka mga Ford Casa. Ang objective namin is mag-benefit ang mga members. Magkaroon sila ng discount kapag bumili sa mga partner shops o kaya magpa-service sa mga Ford Casa. We are issuing official IDs sa mga members at yun ang ipakikita nila para mabigyan sila ng discount sa mga partner shops namin.
That way, makakatipid ang mga members. Kaya maganda rin kapag sumali ka sa isang car club. Maraming benefits kang makukuha at makakaroon ka ng maraming kaibigan. So at this time, mga 4:30 PM na, marami nang dumating na mga members. Nagkukwentuhan na sila at nagkukumustahan. And then, hinihintay natin yung team ni Autobot Off-Road. So, sila yung sponsor natin for this event. Kaya hindi hintay natin yung kanilang rigs na darating. Sinabi nila magdadala sila ng 4 na rigs para makita naman ng mga members. Ito yung mga Ranger Raptor na sinet up nila. Kaya nag-provide kami ng space dito para may display nila yung kanilang 4 na rigs. So maya-maya dumating na yung group ni Autobot Off-Road. So ito yung mga setup nila ng mga Ranger Raptor. Meron silang dalawang dala na overlanding setup at meron ding off-road setup. So ngayon nagpa-park sila para mai-display yung kanilang build. Ito yung mga winner in the last auto salon. And then nagsama din sila ng mga technicians para kung may gusto kong accessory na ipakabit, pwede nilang ikabit on the spot. So they are giving special discount sa mga accessories na ipapakabit mo only on that day. So sa ganitong mga EVs, nag-i-invite kami ng mga shops para maging sponsor ng aming event. Ang kapalit naman nun, pwede silang mag-product presentation, pwede silang mag-launch ng kanilang mga promos, etc. So magandang exposure din sa mga shops ito kasi ang dami ng mga members. So yan, nakapark na yung rigs ni Autobot. At syempre, habang naghihintay, kwentuhan muna yung mga members. May in-order ako product na summer, later mamaya sa loob na lang, in promo siguro sa loob na lang din. Gagawin ko lang siya within the day kasi medyo maganda mga masaya lang. At there's not much selling, mag-enjoy na lang tayo dito sa group. Thank you. Then mga 5 PM na, marami nang dumating, mga 50 rigs na dumating. We expect na mga 10 more para maging 60. Masaya yung ganitong gathering kasi nakikita mo yung mga setups ng iba at magkakaroon ka na ngayon ng idea. Kaya kung may pagkakataon kayo, umattend kayo ng mga EVs. Kasi marami kayong matututunan at magkakaroon kayo ng mga inspiration. So maganda yung nagawa naming community dito sa Ranger Raptor. Ngayon, pinaplano namin yung mga next activities. So next month, magkakaroon kami ng pinatuburan. Exciting yon. Doon matetest natin yung capabilities ng Ranger Raptor. So ngayon, nagpiprepare kami para makapaganda sa activity na yon. At meron din kaming gagawin na charity work. Nakipag-coordinate kami doon sa barangay. Magbibigay kami ng mga goods doon sa mga katutubo doon. After that, makakaroon naman kami ng camping activity. Isa yun sa mga exciting activity na pinaplano namin. So, once a month, we make sure na merong isang activity. By the way, dito nga pala sa EV na ito, may nilaunch na promo si Autobot. So, pwede kang magpakabit ng green lights sa kanong amber color na DRL. So, binigyan niya ng special discount yung mga magkapakabit on that day. So, may kasama na siyang mga technicians na magkakabit. So, marami ding nag-avail ng promo. I think mga 20 yung nagpakabit ng amber na DRL. So, ganito yung DRL na ikinabit nila. So, from white, naging amber yung color. Ganito yung itsura niya. Yung green light naman, may nagpakabit din. So, ganito yung itsura ng amber green light. Ito yung 4 na maliliit na ilaw dun sa grill. So, kapag gabi at araw, kitang-kita yan. So, yan, kwentuhan uli habang hinihintay yung 6 PM. Kasi at 6 PM, papasok na kami dun sa Sunday Cafe. At doon magi-start yung program. So, habang wala pa yung 6 PM, tuloy-tuloy lang ang kwentuhan dito sa parking area. And then, nag-start ng dumilim. Almost 6 PM na,
So yung iba, diretso pa rin sa pagpapakabit ng kanilang DRL at saka yung amber lights. Yung iba naman, ipinakita yung setup ng kanilang mga ilaw. Kasi sa Raptor, marami kang mga lighting options. So by 6 p.m., pumasok na kami dun sa Sunday Cafe. At doon na kami nag-start ng aming program. Grabe din yung turnout. Hindi namin ini-expect na ganun kadami ang darating. May naka-display na Ranger Raptor dito sa loob ng restaurant. So we have to remove yung naka-display na Ranger Raptor para magkaroon pa ng space kasi sikip na kami. And then sinimulan na namin yung program. So next would be club updates. Is yung actually kayo po yung motivation ko napapanood ko yung YouTube videos nyo. Sabi namin, it's a nice group. So doon sa program, inintroduce namin yung mga new members. Tapos nag-distribute din kami ng club kits sa mga new members. Yung aming official shirt, yung official hat, yung IDs, at saka yung club sticker. And then diniscuss din namin yung sunod na activity, which is the Pinatubo Run, to be held on February 21. Doon diniscuss namin ang mga activities about doon sa Mount Pinatubo Run. So doon sa Mount Pinatubo Run, meron kaming off-road activities, meron din kaming program na gagawin doon. Magkukolect din kami ng goods para i-donate doon sa Aita community sa area. We coordinated this activity sa barangay at saka sa Philippine Air Force. Kasi ang entry point namin is doon sa Capas Tarlac. So kailangan namin ng approval ng Philippine Air Force kasi dadaan kami doon sa kanilang kampo. So overall, naging very successful yung aming EV dito sa Someday Cafe. Masaya yung mga members, nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan. Nagkaroon din ng product presentation si Autobot Off-Road. Doon ipinresent nila yung kanilang mga bagong products at saka yung kanilang mga expansion program. And then nagkaroon ng raffle after ng presentation. Overall, naging very successful yung event. So we expect na sa mga succeeding EVs namin, marami pang a-attend at magpapa-member. Sa ngayon, we have about 100 official members. So we hope to increase this to about 150 official members. After reaching that number, we will evaluate and see if we can add some more. We are not after the quantity, we are after quality members. So we're looking for members who will be active participants. Okay, hanggang dito na lang. I hope nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga activities ng Raptor Pilipinas. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!